anong klaseng pamilya kayo? Inalagaan kayo nung matanda na yan, nung kayo bata pa, ngayong matanda na siya, hindi niyo gusto alagaan, i-deliver na niyo sa nursing home, di ba? Meron tayong ganong part of our culture na talagang hanggang mamatay yung ating matanda, nasa atin yan. Hindi natin ihiwalay yan sa ating pamamahay. First of all, I would like to associate myself with the privileged speech of my very good friend, Senator Robin Hood Padilla. And I am 100% in support of your intentions as to the legislations that you will be crafting in the future related to this privilege speech. And will the good gentleman from Camarines Norte yield to one question, Mr. President? Opo, isa pong karangalan ang makatanggap po ng katanungan mula po sa idol ng mga idol, ang pinakamatapang na senador dito po sa ating bulwagan. Thank you, Mr. President. Alam niyo, itong problema natin sa dementia is talagang dapat mapaghandaan talaga ito dahil wala po itong pinipili. As you said, di ba? Mamayaman ka man o mahirap, pagdating sa ganong edad, malaki talaga ang tsansa mo na magsasuffer ka ng dementia. Take for example, Bruce Willis. Bruce Willis, he is suffering from dementia right now. And will the good gentleman share with my idea that pwede ba natin, because right now, sa kultura ng Pilipino, hindi pa gaanong open yung ating pag-iisip about home for the aged, nursing home, kasi parang, pag nakita natin yan, parang that's part of the Western culture, di ba? Sa Pilipino, talagang hanggat matanda ka na, hanggat mamatay ka, aalagaan ka talaga ng pamilya mo, hindi ka iwanan. Kasi parang sa atin, when you deliver your elders or your elder member of the family to a nursing home, parang masamang sinyalis yan. Para bang, anong klaseng pamilya kayo? Inalagaan kayo nung matanda na yan, nung kayo bata pa, ngayong matanda na siya, hindi niyo gusto alagaan, i-deliver na niyo sa nursing home, di ba? Meron tayong ganong part of our culture na talagang hanggang mamatay yung ating matanda, nasa atin yan. Hindi natin ihiwalay yan sa ating pamamahay. So, will the good gentleman agree with me kung in the future, during the crafting of such law, i-extend natin yung coverage. Not only yung care for the elderly, care for the senior citizens, not only to those who are willing to go to the nursing homes, kundi pati yung nasa bahay, nung sa bahay na ayaw pumunta doon, but still they are suffering from like for example dementia, even neglect, sometimes neglect from their respective families, pero yung nga ayaw niya talagang pumunta sa nursing home. Baka pwede natin ma-extend doon yung care, not only doon sa nursing home, kundi sa family home care. Will the good gentleman agree with that? Opo, napakaganda po ng inyong mungkahi. Sa totoo lang po, ganyan din po yung nangyayari sa aking mother, yung kinukwento ko po kanina pagka siya ay iyak ng iyak. Yung po lagi ang kinakatakot niya, idadala siya sa home for the aged. Ay. Yun po ang kanyang kinakatakot. Kaya lagi po kami kailangan palit-palit na magkakapatid na nakikita niya. Kasi totoo po yun. At ito pong ating panukala, hindi po dahil sa gusto natin mapunta sa nursing home. Kasi sa amin po, ayaw din namin eh. Kasi gusto namin, ako lalo na, hanggang ngayon po, doon ako natutulog sa nanay ko eh. Nararamdaman po niya na nandun ako. Opo, ang atin pong gustong ipanukala doon po sa mga kababayan natin na wala pong kapasidad na katulad ng kapasidad po namin. Kasi kami po,
ang nanay ko po, ang kanya pong caregiver ay 4 po Ano po yun? Nagpapalitan po yun. Every 3 months, palitan po sila, 2-2. At bukod pa po doon, kaming magkakapatid, kailangan araw-araw, meron po na nakikita siya. No? Doon po yun sa amin, sa kapasidad namin, kaya namin. Pero doon po sa mga kababayan natin na wala po talagang kapasidad, na kailangan po silang magtrabaho, lahat sila, wala pong maiiwan doon sa bahay nila. Minsan po kasi doon po sa ginagawa naming pag-aaral at nakita nyo po sa video, yung po mga matatanda po doon, naiiwan mag-isa sa bahay, nakakalimutan po nila kung sino sila, lumalabas po doon sa bahay nila hanggang sa nawala na. Nasagasaan pa. Meron pong nasagasaan, meron pong hindi niya alam kung saan na saan lugar. Yun po yung gusto po natin na talagang magkaroon po talaga ng lugar kung saan po pwedeng dalin nung mga kababayan natin na willing. Pero maganda po yung mungkahi po ninyo na pati po sa bahay ay pwede pong ma-extend yung ating batas. Napakaganda po niyan at hinihingi po namin na kayo po ay magbigay ng mungkahi dyan mula po sa inyong opisina. Yeah, you can speak for me, Your Honor. Thank you. Maraming salamat po. Napakaganda pong mungkahi. Thank you, Mr. Maraming President. salamat po. Thank you. Thank you, My Senator General. De La Rosa.